So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog. Dun sa nakaraang vlog ko guys, may mga comment ako na nakita at alam ko yung iba sa inyo na-inspire at na-motivate dun sa vlog na ginawa natin, but may mga ilan na talaga namang namomroblema pa rin sila dun sa kanila mga views kasi alam naman natin na sa YouTube, especially sa watch page ads, na yung mga revenue natin is nagge-generate sa pamamagitan ng views. So ibig sabihin kung walang views yung mga videos natin, hindi rin tayo magkaka-revenue. At ilan sa mga viewers natin nagtatanong, DJMA, ano ba talaga yung technique para kahit papano magkaroon ng views yung aming channel or yung mga videos namin para mas makilala ng bagong audience? Baka may share ka sa amin. So dito sa vlog na to guys, no, meron akong i-share sa inyo na ginagawa ko madalas, especially pagka kumukuha ako ng data para malaman ko yung next na video na gagawin ko para magkaroon ako ng idea kung ano ba talaga yung madalas na sinesearch ng mga viewers ko. So that's why kahit papano yung mga vlogs na meron tayo ay pinapanood talaga time to time. So hindi na natin papatagalin to guys, sana tapusin nyo yung video, for sure madami kayong matututunan dito. Let's go! So let's be honest sa mga viewers natin na wala naman talagang specific tips, di ba, kung paano kayo talaga pwede mag-grow dito sa social media. But syempre guys, ako, ginagawa ko yung best ko para kahit paano magkaroon kayo ng idea kung saan nyo ba pwede tignan yung mga data na pwede nyong gawin dun sa mga future uploads nyo, like dito sa vlog natin na ito. Kasi ang pag-uusapan natin guys is about dun sa mga top searches and doon sa recap na kung saan malaking bagay siya doon sa mga videos na gagawin natin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan. So ito yung ibig ko sabihin guys. So una sa lahat, punta tayo dito sa ating YT Studio. So kung wala pa kayo nyan guys, pwede kayo mag-install nyan sa Play Store. Okay, so click nyo po yan. And as you can see guys, dyan nyo lahat makikita yung data ng inyong YouTube channel. Okay? So dun sa baba guys, punta tayo dito sa Analytics. Ayan. So as you can see guys, no? So, dun sa bandang gitna, may makikita tayo dyan na weekly recap. Okay, so every week makikita natin dyan yung mga nangyayari sa ating channel. Pwede nyong i-check yan, but syempre kasi yung pag-uusapan natin ngayon guys is about kung ano ba yung makikita natin dun sa monthly recap. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no? So your October recap is here. So every month, nag-i-email sa atin sa YouTube regarding dun sa performance ng ating channel. So pwede nyong i-check yan. So click natin. So ayan yung akin guys, okay? So sabi dito, here's what you got up to in October. So swipe left natin yan. Ayan. So as you can see guys, ito, no, kumbaga ito yung mga information na sineshare sa atin every month na lumilipas, na kung ano ba yung nangyayari sa specific videos natin, kung ano yung nag-i-stand out. So katulad dito, sabi dito, this older video is taking off. It jumped from number 17 to number 8 in views. So dito guys, nalalaman ko kung ano yung mga luma kong videos na tumataas yung views niya, even though hindi na siya ganun ka-updated. Okay, so binibigyan ako ng idea ni YouTube kung ano yung mga videos na pwede pa natin gawin in the near future. Okay, so swipe left pa natin. Ayan guys, sorry. As you can see guys, yan yung data, no? So people watch your channel 101,000 times. Okay, so kumbaga pinagkukumpara-kumpara ni YouTube yung ating views for the last 6 months, and as I can see guys, no, hindi na din masama na mas mataas pa rin yung September, but still consistent naman yung views natin ngayong nitong nakaraang October. So swipe left natin. So ayan, most viewers were new to your channel. So 74% yung bagong viewer, which is good. Ibig sabihin 74% yung bilang ng mga tao na naka-discover ng ating channel, which is napakaganda sa isang channel, di ba? So madami ito. Mas lamang yung bagong viewer sa returning viewers. Pag sinabing returning viewers guys, ito na yung mga naka-discover ng channel natin before na binabalik-balikan nila yung mga videos natin time to time. So swipe left ulit natin. So they watch both recent and older uploads. So publish in October 6%. So kasi guys, konti lang yung videos na in-upload natin ng October, kaya medyo mababa lang talaga. So yung pinublish natin way back May to September is 34%. At ito yung matindi guys. Publish over 6 months ago. No, so kumbaga ito na yung mga videos natin na sobrang tagal na is 59% yung nanonood pa rin.
So ganun talaga katindi guys yung mga luma natin videos na even though 6 months ago na siya mahigit, no? So talagang nakakakuha pa rin tayo ng 59% ratio ng mga nanonood dito, 'di ba? So swipe left natin. At ito guys, binigyan ako ng data ni YouTube regarding dun sa mga tao na nanonood sa atin at hindi lang sila nanood. Sabi dito, people didn't just watch, they reach out. 1,421 likes, 1,037 shares, and 479 comments. Alam nyo guys, para sa akin, ang pinakamahalaga dito is yung bilang ng share. Okay? Kasi guys, alam nyo kung gaano katindi yung tinatawag natin na pag-share ng mga videos natin. Kasi dito, pag share siya ng isang viewer, yung makakakita nun may chance na i-share ulit, no? So hanggang sa i-share na ng i-share ng mga nakakakita. So ganun siya katindi. That's why kumakalat yung video ng isang content creator. So ganun kahalaga yung nangyayari sa isang channel kung makikita ng random viewers yung isang video mo, kasi pwede talaga nilang i-share yan. And then kung makikita ng mga audience nila yung share nilang videos ko, i-share din nila hanggang sa kumalat na ng kumalat. Okay, I think ito yung isa sa mga pinakamagandang sikreto natin. That's why kahit papano tumataas yung subscribers, viewers natin time to time. Hindi man ganun kabilis, hindi man ganun kalaki, but sabi nga natin, small progress is still a progress, di ba? So swipe left natin. Ayan guys. So as you can see guys, kumita tayo ng almost 17,000 pesos, which is katulad niya ng sinabi ko sa last vlog ko, masaya na ako dito. Hindi man siya ganun kalaki sa iba, pero sa akin guys, this is a milestone kasi 'di ba, katulad ng sinabi ko nung last vlog, parang daig pa natin yung nagwo-work ng regular job dito sa Pilipinas, but still hindi naman talaga tayo totally invested. So pag sinabi kong ganun is hawak natin yung oras natin, nandito lang tayo sa bahay, but still daig pa natin yung nagwo-work ng mga trabaho, nagigising ka pa ng maaga, magko-commute ka, 'di ba, hassle, lalabas, ganito ganyan, 'di ba, may boss, ganyan. Tayo, sarili natin yung boss natin, hawak natin yung oras natin. So alam ko guys, nagegets niyo yung ibig ko sabihin at hopefully sana hindi lang ako yung maka-experience ng ganito. Sana kayo rin. Okay, so swipe left natin. So, ito yung advice sa atin ni YouTube. Sabi niya, since viewers watch mostly all videos, consider making more timely videos. Ayan. So, lean into seasonal topics, consider the time of the year, and watch your audience is going through. Research what's popping. Use Google Trends Analytics Research tab or sort YT search by most views. Participate to understand viewers. Watch and engage with others' content to stay up to date. Okay, so ayun yung sabi sa atin ni YouTube. At ayun guys, ito na yung pinakahuli. So ganun kahalaga yung tinatawag natin na monthly recap kasi ito yung nagpapaalala sa atin kung ano ba yung mga pwede natin gawin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan. So pinapakita niya dito yung mga videos na nag-stand out sa iba. 'Di ba? Kung ilan yung returning viewers natin, yung percentage ng bilang ng views natin this month. So ganun siya kaganda. Okay, at guys, ito pala hindi lang yan yung pag-uusapan natin. Ito isa sa pinakamahalaga na pwede nyong matutunan dito sa YouTube Studio para kahit papano magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga madalas na sinesearch ng mga viewers nyo na related sa topic nyo. So, click natin yung done. So, pagka-click nung done guys, sa taas, click nyo po yung inspiration. Ayan, click nyo po yan. Ayan. And then guys, dun sa top searches, click po natin itong parang arrow na pakanan. Okay, ito yung binibilugan natin dito sa ating video. So, click nyo po yan guys. And as you can see, top searches. Okay, so dito ako nagkakaroon ng idea guys kung ano ba yung mga pinapanood ng viewers ko. So, for sure guys, yung sa inyo, kung i-check nyo, maaaring sa iba may makita kayong ganyan, sa iba ay wala. So, it means hindi pa ganun ka-solid yung data ng channel nyo. Ibig sabihin, magulo pa siya. Okay, so hindi pa nakikwenta ng YouTube Studio or hindi pa siya nagkakaroon ng solid data na kung saan para ipakita sa inyo ng YouTube Studio kung ano ba yung content na pinapanood ng mga viewers nyo. Okay, pero dun sa mga may ganito na, congratulations sa inyo. It means na ito yung mga contents na madalas na sinesearch ng inyong mga viewers. So it means guys, binibigyan kayo ng idea ni YouTube kung ano yung content na gagawin nyo sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo. So sa akin guys, as usual, about sa Popo Agent Commission,
So ayan, top searches sa atin. So pangalawa, how to earn money in Gem Gala. No, 'di ba na-mention ko sa inyo na gumawa ako ng vlogs regarding sa Gem Gala. Actually guys, Gem Gala is a earning application online. So doon sa mga mahilig mag-live stream, sa mga mahilig maglaro, so pwede niyo subukan 'yan, yung Popo Live, yung Gem Gala. And of course, ayan guys, no. So more on earning apps tayo. So that's why tingin ko kaya tayo napasama rito sa top searches about sa earn money online Philippines. So ito yung sinesearch ng mga viewers natin na madalas tayo yung lumalabas or yung mga videos natin. Okay, so Vlog Pinoy, dahil gumagawa din tayo ng mga videos about vlogging tips, di ba? Mga Pinoy YouTube tips. I think that's why napapasama rin tayo dito. Okay, so Philippines Daily Vlog, how to earn money online, gaming. So guys, sobrang dami, no? So in short guys, dito parang sinasummarize sa atin ni YouTube na kung ano yung mga makikita nyo sa top searches, yun yung content na gawin nyo. Kasi yan yung sinesearch ng mga viewers nyo. It's either returning viewers or new subscribers or new viewers nyo. Diba? Kasi ito yung mali ng iba sa atin na for example, may nagte-trending na kayong video, may video kayo na nag-stand out na sa iba or sabihin natin na meron kang video mataas na meron kang video na mataas na ang views pero bigla mong iniiba yung content mo. Diba? So sayang naman yung tinatawag natin na domino effect. So pag sinabing domino effect guys, diba yung domino, pag nalaglag yung isa, lalaglag lahat. Ganon din sa YouTube. Kaso dito naman sa YouTube, pag yung isang video mo tumaas ang views, sundan mo ng isang video, panigurado kung related doon sa unang video mo yung ginawa mo, so for sure tataas din yung views ng pangalawang video. Hanggang sa sundan mo na ng sundan yung ganong klaseng content. Ganon yung nangyari sa akin guys nung gumawa ako ng vlog about Popo Live App. Nung una, gumawa ko ng vlog doon, tumaas yung views. Sinundan ko ng topic regarding doon sa ganong content, tumaas na naman ang views. Hanggang sa tumaas yung ibang mga videos ko about doon sa Popo Live App. Ganon din sa Gem Gala. And of course, doon sa Pinoy YouTube tips na ginagawa natin. Diba? So guys, actually, sobrang basic para sa akin. Hindi ko naman sinasabi na sobrang dali ng pag-upload ng video sa YouTube. Ang sa akin lang guys, kung susuriin natin mabuti itong YouTube Studio is that binibigyan na tayo nito ng data kung ano ba yung mga videos, kung ano ba yung mga dapat natin gawin sa mga susunod na linggo. Hindi natin kailangan stressin yung sarili natin na sumali kayo sa mga GC pa, sa mga live kasi yung iba sa inyo walang ibang inatupag kundi makipag-sub for sub, no? Diba? So sorry sa mga tatamaan pero guys, ako medyo nakakapuno na din kasi lalo na yung mga ibang nagko-comment sa atin na minsan sinasabihan pa tayo ng nice content host. So hindi ko magets bakit host ang tawag nyo dun sa mga vloggers na pinapanuuran nyo. Hindi ko alam, maybe nasanay na kayo masyado dun sa pagsali nyo sa mga live, diba? Kasi diba may mga host dun. So para sa akin guys, nonsense yan kung hindi nyo rin naman i-workout yung content nyo. 'Di ba? So yun yung katotohanan guys. Wag na lang kayo mag-YouTube kung subscribers lang ang habol nyo. 'Di ba? Para sa akin guys, ang YouTube kasi ginawa siya para gumawa kayo ng content na makakatulong or sabihin natin ng content na makaka-entertain sa mga viewers nyo. Hindi kayo pinag-YouTube para lang magpadami ng subscribers. Kasi ang YouTube hindi naman yan dekorasyon, hindi naman yan palamuti. 'Di ba? Hindi naman yan display. Diba minsan makakakita ka ng channel na ang laki ng subscribers. Pagdating dun sa mga videos, ang pinakamadaming view, 500 views, 1,000 views. Diba? So parang niloloko lang nila yung sarili nila. So para sa akin, at the end of the day guys, mag-focus kayo dun sa paggawa ng content. Kasi ako guys, binibigyan ko na kayo ng idea kung ano ba yung mga content na pwede nyo gawin dito sa binibigay na data sa atin ng YouTube Studio. So kung kaya natin mag-observe, for sure guys, kayang-kaya nyo rin. Ganun lang yun ka-basic. Okay, and ayun lang guys, sana po nagustuhan nyo po yung content natin. And sa mga kaibigan pala natin dyan, nasabihin natin na gusto pang matuto sa YouTube, ayan, pwede nyo pang i-search yung ating mga videos about Pinoy YouTube tips. Sa mga kaibigan naman natin na gusto kumita online, sa mga kaibigan natin na gusto mag-live online habang kumikita, so pwede kayong mag-try, no? Especially sa Popo Live and of course Gem Gala. And don't forget also to subscribe our channel DJMA for more videos like this. So yun lang guys, maraming salamat, God bless po sa ating lahat at sana po
kahit papano nakatulong itong video natin sa inyo kung paano nyo susundan yung mga videos nyo para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga videos na i-upload nyo in the future. So, yun lang naman guys. Maraming salamat.